Sa video na ito ay pag-uusapan naman po natin ang isang makasaysayang kaganapan dito sa mundo ng cryptocurrency. Ayan, nito pong nakalipas na March 20, 2025, si Pangulong Donald Trump ang naging unang kasalukuyang Pangulo ng US na nagsalita sa isang crypto conference. Dito po ang Blockworks Digital Asset Summit. Sa kanyang talumpati ay ipinahayag niya ang suporta sa cryptocurrencies at ang plano po niyang gawing global leader ang Amerika sa industriyang ito. Ngayon, ano nga ba ang mga pangunahing punto ng kanyang talumpati? At syempre, ano kaya ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya ayan po ang siyang ating aalamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, sa kanyang talumpati ay binigyan diin ni Pangulong Trump ang kanyang dedikasyon na gawing undisputed Bitcoin superpower and crypto capital of the world ang US. Yan ang tindi. Naniniwala po siya na makakamit ito sa pamamagitan po ng paglikha ng malinaw at saka makatwirang regulasyon para sa industriya ng cryptocurrency. Kabilang sa mga hakbang na ginawa ng kanyang administrasyon ay ang pagdaraos po ng kauna-unahang White House Crypto Summit na nagpapakita ng kanilang seryosong pagtutok sa sektor na ito. Ngayon ay ano nga ba ang Strategic Bitcoin Reserve at Digital Asset Stockpile? Yan, isa po sa mga pangunahing inisyatiba ni Pangulong Trump ay ang pag-create ng tinatawag na Strategic Bitcoin Reserve at saka Digital Asset Stockpile. Ang Strategic Bitcoin Reserve ay magsisilbo po itong imbakan ng Bitcoin, habang ang Digital Asset Stockpile naman ay maglalaman ito ng iba't ibang mga altcoins. Ang pondo para sa mga ito ay magmumula po sa mga assets na nakumpiska ng gobyerno sa pamamagitan po ng 4 features. Mahigpit na binigyang diin ni Pangulong Trump na hindi ibebenta ng US ang mga crypto assets na ito. Taliwas po sa naunang administrasyon na nagbenta ng mga nakumpiskang crypto assets sa mas mababang halaga kaysa sa kanilang long-term value. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang Choke Point 2.0 at paano po ito nakaapekto sa crypto industry. Ayan. Ang Operation Choke Point 2.0 ay isang umano'y lihim na operasyon ng nakaraang administrasyon na naglalayong tanggalan ng access sa financial services ang mga kumpanya at individual na may kaugnayan sa crypto industry. Sa kanyang talumpati ay tinawag ito ni Pangulong Trump na isang disgrace. Ayan, disgrace, at ipinahayag na tinapos niya ang operasyong ito sa kanyang unang araw sa opisina. Ang pagtatapos po ng operasyong ito ay naglalayong bigyan ng patas na oportunidad ang crypto industry na makipag-ugnayan po sa mga bangko at iba pang mga financial institutions. Ayan. Ngayon ay bakit naman po mahalaga ang stablecoin regulation at ano po ang Genius Act? Yan, hinimok din po ni Pangulong Trump ang Kongreso ng US na ipasa ang malinaw na makatwirang regulasyon para sa dollar peg stablecoins at saka market structure. Ang Genius Act ay isa po itong mahalagang panukalang batas para sa stablecoin regulation. At ito po ay kamakailan lamang na inaprubahan ng Banking Committee at ngayon ay nasa full Senate na para sa posibleng pagpasa. Naniniwala po si Pangulong Trump na ang ganitong uri ng regulasyon ay makakatulong upang mapanatili ang dominasyon ng US dollar at hikayatin ang mga investors sa crypto space. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay ano ang kahulugan ng mga pagbabagong ito sa US para sa atin? Una ay ang pagiging pro-crypto ng isang malaking ekonomiya tulad po ng US ay maaari po itong magdulot ng positibong epekto sa global crypto market.
Ang malinaw at makatwirang regulasyon sa US ay maaari pong magbigay ng kumpiyansa sa mga institutional investors na pumasok po sa crypto space at posibleng magdulot ng pagtaas sa demand at presyo ng mga cryptocurrencies. Pangalawa, ang pagtatapos po ng mga operasyong tulad ng Operation Choke Point 2.0 ay nagpapakita ng mas bukas na pananaw ng mga bangko at financial institutions sa pakikipag-ugnayan sa crypto industry. Ito ay maaaring magbigay daan sa mas madaling access sa financial services para sa mga crypto-related businesses na maaari pong magdulot ng mas maraming oportunidad para sa mga Pinoy na nais mag-invest o mag-trade sa cryptocurrencies. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ng administrasyon ni Pangulong Trump ay nagpapakita ng isang positibong pananaw sa hinaharap ng cryptocurrencies. Ang pagkakaroon po ng malinaw at saka makatwirang regulasyon pati na rin ang suporta mula sa pinakamataas na leader ng isang malaking bansa tulad ng US ay maaari pong magdulot ng mas matatag at maunlad na crypto ecosystem. Gayunpaman, mahalaga pa rin na tayo ay maging mapanuri at responsable sa ating mga desisyon sa pag-invest o pag-trade sa cryptocurrencies. Ang pag-unawa po sa mga pagbabago sa regulasyon at ang kanilang epekto sa market ay susi upang makagawa po tayo ng mga desisyong makakabuti sa ating financial goals. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.